Okay. Ang pagkatapos ho ng mga expose daw po sa 9/11 at sa flu vaccine hoax ay bibirahin na raw po itong Iran. Tumagal lang tumagal. Di ba? Remember, last year pa nila gustong berata ng Iran, pero hindi nila ma-implement dahil nga sa maraming nakikita silang kakampi na pala itong Iran. Saka may mga bansa na po sa Middle East na ngayon ay nakakaramdam na sa katarantaduhan na ginagawa. At sila mismo ay gusto pang gamitin. Alam nila na at the proper time may sila rin tatamaan. Kaya yun, nare-realize nila na medyo mali na ang mga diskarte, kaya kailangan putulin na ang kanilang koneksyon sa mga demonyo. Ika nga. O kung magkakaroon man ng atake sa Iran at lalaban, ang Iran ay susuportahan pala ng Russia at ng China. At yan, ang maliwanag na World War III. At pagkatapos yan, kaya pala ang dami yung Hapon dito sa Pilipinas ngayon. At ultimo nga itong si Orly Morabe ay meron siyang grupo na kagrupo pala niya itong si Jason Marcos Chua, si JCM. Ewan ko lang, Jason Chua Marcos, JCM, na sinasabi na ito raw ay kamag-anak ni Marcos, pero hindi ko kilala to eh. Ano naman to? At sa totoo lamang, alam naman natin kung anong kailangan dito. Yung mga, kasi po, yung Pilipinas, talagang gustong gawin ng Hapon, kanilang estado, satellite ang Pilipinas, dahil nga ho dito tinago ng mga Hapon yung mga ninakaw nila o yung loot nila sa iba-ibang bansa nung gera. Pero ngayon, sabi nga rito na Japan suffers financial and economic crisis and China will help them. At next ay ang pagbagsak daw po ng British pounds. Pagbagsak daw po ng British pounds ay dire-diretso na po na babagsak ang Wall Street. Pag bumagsak daw po yung Wall Street, ay kasama na raw po itong US Treasury. Ay talagang talagang kitang-kita muna yung senaryo mangyayari bago magkagera ng global. World bankers hit and blame for the cause of asset bubbles. Ayan. Yung mga bankero daw ang sisisihin sa kapalpakan nangyari sa mga yaman ng mundo na minanipulate nito mga walang yang ito. Ay ang China na raw, pinakapinali raw po nito ay itong dalawang ito. Yung China raw po, China will faces a degree of chaos and as an offshoot, at ito po yung dalawa ng batang estudyante nag-aaral ng economics sa isang matataas eskwelahan, nagsabi sa akin na ang next bubble daw will be China. So pinaprograma na po itong Carlyle ay tuloy-tuloy ang pagpasok sa China at may mga kapartner na mga pulitburo ng Beijing at minamanipulate na raw ng Carlyle Group yung tinatawag na private equity fund sa China. So very clear na itong ginagawa ng Carlyle at itong pulitburo ay ito yung tinatawag na float band. At sa totoo lamang, itong mga floating band na to ay nandito po nakadugtong yung mga tinatawag na mga super funds. At ang matindi rito ay kawawa ang Amerika. Kaya pala nangaaway na dahil nga sa pagkakautang nila na $8 trillion sa China, as an offshoot to the chaos, there will be a colonization of America. At sabi rito, China cashes in on its U.S. agency mortgage bonds. Yung po mga ininvest ng China sa Amerika, sa Federal Reserve, ay ito pala ay ang ginawa ng China nitong last year lang, ay pumirma raw po ang mga central bankers ng mga estado ng Amerika through the Federal Reserve Bank. At nagkaroon pala ng tinatawag na eminent domain conversion of bonds to property. Ang galing ng inchi ko. Dito mo, eminent domain. Alam niyo po ba yung domain? Abay, teritoryo. Ibig sabihin, magkakaroon ng estado ang China sa Amerika? O bonds? Yung bonds daw, yung mga trillion dollar bonds ng China ay
ika-cash out daw ng China at ito i-convert into properties, real properties sa Amerika. Kaya pala talagang mga away, mag-aaway ito. And the worst ay itong London Metal Exchange. Naku, alam na alam ni KRD Evangelista to nitong si Orly Morabe. The London Metal Exchange will collapse due to unfulfilled gold contracts. At ang matindi pa rito ay alam na raw ng incheck, alam na raw po ng mga bansa sa buong mundo na yung kanilang mga tinagong mga ginto sa mga storage na kontrolado ng London Metal Exchange ay na-convert na, napeki na. Tungsten na raw po ang laman at hindi na po ginto. Kaya ito raw ay maglilid sa gera. At ito raw pong mga ginawang pag-convert sa ginto at hindi malaman saan napunta yung ginto at ang hinihinala ay nasa Israel daw ang mga ginto ngayon, abay ginawa raw pong tungsten. Parang naalala niyo po yung Golden Buddha? Na ngayon tanso na? At ito raw po ay nagsimula nung panahon ni Clinton. At hindi lamang po yan. Kaya pala medyo kinakabahan na rin si Uncle Sam. Dahil po ang mga ibang bansa ay binabago na pala ang kanilang mga currency. At since last year pala, ay inumpisahan na rin po ng Latin America, meaning Central and South America, na magkaroon sila ng panibagong currency. Ang tawag po nila sa currency nila ay sukre. Ang sukre po, ang ibig sabihin niya ay asukal eh. At ito po yung agreement po among Latin American nations at ang tawag nila ay ALBA. Bolivarian Alternative for the Americas. Ito po ay nag-mastermind daw po nito, kaya nagalit pa rin itong mga Hudyo kay Hugo Chavez. Siya pala ang nag-orchestrate nito. At ang ginawa po ni Hugo Chavez ay ito po'y counterweight sa Amerika. Ito na po ang tinatawag na free trade of the Americas. At ang magkakasama raw po dito sa sukres, ang pag-implement nito ay Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominican Republic, Honduras, Ecuador, St. Vincent, Grenada, Antigua, and Barbados. Pero hindi ho sila gumawa ng minted currency. Wala ho silang printing na pera o coin conversion. Pero ang ginawa nila ay counter trade. Parang barter trade. Ang galing. At yan din ang ginawa. Kaya siguro yan din ang dahilan. Kaya ginugulo na ngayon itong Saudi Arabia. At ngayon ay lalong-lalo na napawala na ang langis ng Saudi Arabia. Naku, kawawa yung napakarami nating OFW. Nandiyan po ang pinakamaraming OFW sa Saudi Arabia Ay pa nung last year, wala pala tayong kaabog-abog, may nangyayari na pala. Gumawa na rin pala ng currency. Itong mga Arabo, na ang pangalan po ay Gulfo. Gulfo Petropowers. Ibig sabihin pera. Ang tawag po ay Gulfo. Ito po ay regional reserve currency ng Middle East. Ang mga members lamang po rito sa Gulfo, o sila lang na nagte-trading nito, ay mga oil exporters. At ito nga pong Gulfo raw ay ang nag-connive dito na secretly ay dito makikita nyo bakit wala yung UAE. Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at Qatar. Bakit po wala yung UAE na ngay nandun yung Abu Dhabi at Oman? Yung Dubai. Bakit wala ho? Dahil kontrolado itong mga bansa ng ito ng mga Israeli. At ang katwiran din nitong mga Arabo ay wala na, bagsak na ang dolyar, kaya kailangan ay i-delink na natin ang koneksyon natin sa perang yan, napabagsak na. Ayun na, kaya yun ang nangyayari. Habang bumabagsak ang dolyar, ay gera naman ang hinahanap nitong mga Zionist, globalist.